Filipino Rhythm with Al-Ansari Exchange. Your first choice for all your financial needs. Pambihira ka Pinoy, walang ibang katulad. Kayo pa rin nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Tuloy tayo sa mga kasagutan sa mga shocking na pangyayari. Actually, I think basic lang. Nabanggit ka ni Bluebird. Pag may asawa, may nagmamari na. Tapos na, di ba? So, ano talaga pinaka-basic yung foundation ng pag-aasawa? Sige, umikot nga tayo, Jomar. Basic is pagkasal na, wala ka ng karapatan na manghimasok pa. Ikaw pa magiging dahilan kung bakit magkakaroon ng broken family, no? Magkakaroon ng single parent at saka fatherless children or motherless children. No, dapat kaya nga pinoprotektahan na ng batas yan eh. Kasi alam na ito magiging resulta kung magiging ganito tayo. Hindi naman sa hindi tayo, pag ganyan tayo, hindi tayo nalalayo sa isang hayop. No? Patawarin niyo ako kung brutal man itong aking example, no? Kasi ang hayop, 'di ba? Ang aso, no? Yung asong babae, pag siya ay nag-menstruation, 'di ba? It means in-heat siya. Yun yung parang fertile siya at pwede siyang makipagtalik sa kapwa niya aso at yun yung mabubuntis siya. Ngayon, yung babaeng aso, wala siyang pakialam, no? Kung sinong aso ang makikipagtalik sa kanya. Ito ba'y asawa niyang aso talaga? Kapitbahay mong aso? O kaya anak mo o lolo mo or asawa ng kumare mong aso? Wala siyang pakialam kasi aso siya. Okay? Tapos yung lalaking aso, no, wala siyang pakialam kung yung babaeng aso, no, ay kapitbahay niya, no, asawa ng kumpare niya, no, nanay niya, anak niya or apo niya. Kasi aso siya eh. 'Di ba? Kasi aso siya eh. Hayop siya eh. 'Di ba? And ano naririnig natin, no, lalo na sa mga TV patrol or balita, no, na narinig na sa Pilipinas, no, yung lolo ni-rape yung apo ni-rape yung lola. No, people are starting to behave like animals. Yeah. No, kasi hindi nila alam ang tunay nilang pagkatao. No, ngayong ikaw na alam mo may asawa na tong isa, no, at papatol ka pa, no? Hindi tayo nalalayo sa hayop. Pinapairal lang natin yung ating yung laman, ika nga. Yung flesh. Yung flesh. No? Yung animal instinct natin. And that separates us from being man and animal. Yung alam natin yung ating tunay na pagkatao. Okay. So sa FEMET, tuturuan kayong maging tao. Hindi maging aso. Si Mang Willie, may gustong sabihin si Mang Willie. After that, yeah, he's si Jomar kanina made mention about the five languages of love, or love languages, and meron lang in-emphasize si Mang Willie kanina about love. Yeah. Sige, tuloy. Tungkol sa pagmamahal, bago ko dugtungan yung sinabi ni Jomar tungkol sa mag-asawang aso. Yeah. Actually, sometime in early 90s, may ginawa kaming survey sa mga estudyante, yung mga nasa grade 5, nasa grade 6 na, at saka yung mga early high school, about yung sa 5 languages na binabanggit kanina ni Jomar. Okay. And tinanong namin sila specifically about love. Diba? And sabi namin sa kanila, simple lang eh. How well you define love? Paano mo ba ini-spell yung salitang love? And of course, simple lang din yung natanggap naming sagot. No, karamihan sabi nila, love is L-O-V-E. Okay. Saka ano ngayon dito sa atin sa mga pagte-text, L-U-V na lang. Minsan heart na lang, di ba? Pero what amazed us, may natanggap kami sa ilang estudyante na bata pa na natagpuan na nalaman namin na yung mga magulang, katulad din ng binabanggit kanina ni Jomar na pinag-uusapan natin ngayon na marami dito sa Middle East na mga OFW. No, na pag umuwi doon, halos walang panahon yung magulang nila, yung specifically yung tatay. Nung tinanong namin, paano mo ini-spell yung salitang love?
inispell niya ng ibang salita. And they spelled it as T-I-M-E. Time. Time, okay. Why? Alam nyo, nalaman namin that if you really love your husband, if you really love your wife, if you really love your family, your time and your presence is a clear manifestation of how much you love them. Ganun lang eh. Di ba? Simpleng-simple. Mabalik tayo doon sa mag-asawa na aso. Di ba? Alam mo, pag may asawa ka na, isang letra lang sa buong alphabet ang hindi mo pwedeng gamitin. Ano yun? Tanong nyo sa akin kung ano. Letter K. K. Oo. Pag may asawa ka na, hindi mo pwedeng gamitin yung letter K. Wala kang K. Kabit. Kalaguyo. Okay. Diba? Kalukadidang. Oo, tama yan. Hindi mo pwedeng gamitin yan. Kulasisi. Likong kaliwa. Likong kaliwe. Hindi pwede yan eh. Yan ang dapat iiwasan ng mga mag-asawa na. Okay. Minsan, kinakailangan mo ring iwasan si kumare. Diba? O si kumpare. Letter K. Just to lighten up yung pinag-uusapan natin. Nakakatulong nga Pero daw totoo po. yun. Nakakatulong, pero ikaw na rin ang nagsabi kanina, El. Po. Paano mo tutuwirin ang isang mali Kailan sa paggawa? naging tama ang mali? Sa paggawa ng isa pang pagkakamali. Lalo mo lang ibabaon yung sarili mo. Di ba? Akala mo nakatulong dahil pinag-aral yung anak mo. Pansamantala. Pansamantala. Pero ano ang kapalit nun? Ang kapalit nun yung dangal mo. K. Di ba? Yeah. Yung kaluluwa mo. Kaluluwa. Kala ko katawan. Pwede rin naman yung Ang katawan. dami kong natututunan sa inyo. Pwede rin naman yung katawan. May aso. Di ba? Kaya nga. Totoo yun. Kasi meron din naman mga nagsasabi dyan na pagkatapos mong masimsim yung katawan ko, lalayuan mo ko. Sige, papatawa. Sige, Rita. Tapos mag-break tayo ng last round tayo. Anong... Basic lang. Bakit nagkakaganito? Ano talagang basic na dapat nilang alamin sa pagiging asawa, pamilya? Ibabalik natin yan sa marriage vows. Ayun. To love and to hold. Di ba? For better and for worse. In sickness and in health. For richer or for poorer. At saka wag po natin kakalimutan, pag nag-asawa tayo, it's no longer you and I. It's an us. It's a we. So, pagka ang lagi nating iniisip sa sarili natin, hindi po tayo magkakaroon ng effective relationship. Kasi lagi nating hahanapin yung pang sarili natin. Kung ano yung ikaliligaya natin, ikasasaya natin. No longer the togetherness of the couple. Okay. May time pa ba tayo? One question, then mag-break tayo. Ito, question to Jomar. I have a 13-year-old daughter. I spend quality time with my wife and daughter. Kaso my daughter is not the type who wants to be embraced nor kissed in the cheeks. She thinks it's you. I am an affectionate father and husband and wants to be hugged. Is there something that I need to... Nawala. Or siguro baka I need to tanungin, adapt. Galing kay Jimmy. paano tatanungin yung languages na nung anak? Yun. Ayaw magpa-kiss kasi 13 Ang years dapat old. siguro, alamin na ni bro, o kaya ni kumpare. Kung ano yung language of, ni Jimmy, kung ano yung language of love ng anak niya. Baka hindi quality time, hindi physical touch. Dapat try to explore on words of affirmation, receiving gifts, and acts of service. So, dun sa 5 na yon, mag-usap sila. Dapat mag-usap sila. And madidiscover mo yan if kung makakabili ka ng book ni Gary Chapman, no, 5 Languages of Love for Teens, no? Meron din for teenagers kasi 13 medyo nagti-teenager na yan, kaya yun ang yun ang Epicness. Iba na. Hindi na kids, youth na to. Kailangan na masagutan ng anak mo yung may checklist yun eh. That's true. Kasi checkan kung ano yung preferred niya. It's either hugs or praising, no, ng na manggagaling siya, or words of affirmation. And from that survey, no, malalaman mo yung love language ng anak mo. Sige. Okay, magbe-break tayo. Final break, then one more round, then closing remarks ninyo. Babalik po kami.